So what's up sa inyo mga kaibigan, and again nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog na kung saan guys pag-uusapan natin yung ilang mga bagay na hindi pa alam ng mga baguhan dito sa YouTube, no? Especially yung mga galing sa TikTok at Facebook. So dito sa vlog na to guys, meron tayong babasahin na mga random questions mula sa mga videos natin, at sa vlog na to guys sasagutin din natin sila. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So shoutout pala kay Kamaong Pinoy 03 at ang tanong niya guys, Idol, pwede ba burahin ang video kahit kaka-upload lang? Kasi may copyright kahit binubura ko agad, okay lang po ba yon? So guys, kung magbe-base tayo dun sa tanong niyan, tinatanong niya lang naman is kung pwede bang burahin kahit kaka-upload lang ng video kasi nakita niya na copyrighted. So pwede naman. Hindi naman porke copyrighted ang isang video guys is automatically buburahin niyo na. Pero guys, naintindihan ko kayo bilang bago dito sa YouTube is concern kayo na baka magkaroon kayo ng violation. Pero kung sakali man guys na ganito yung makikita nyo sa mga videos nyo at nakalagay dito na it doesn't affect your channel, so guys okay lang yon kahit hindi nyo burahin. Yung notification na copyright guys, madalas naman talaga yung lumalabas lalo na pag may nagamit po tayong music na hindi natin license gamitin. Hindi naman talaga siya yung mabigat na violation. It's just like a notification para sa atin na ipaalam sa atin ni YouTube na gumamit ka ng music na hindi mo pwede gamitin. But guys, hindi naman siya ganun ka-risky lalo na sa monetization. Pero kung ako yung tatanungin nyo at kung gusto nyo po talaga mag-ingat talaga is much better bago pa lang kayo mag-upload ng video is gumamit na po kayo ng mga music na hindi po talaga copyrighted. So guys, yung technique na ginagamit ko dito is hindi ako gumagamit ng sobrang daming music. Pumipili lang po ako ng mga background music na nilalagay ko sa aking mga videos, at dahil sa strategy na ginagawa ko guys, nalalaman ko yung mga copyrighted sa hindi copyrighted na music. So that's why alam ko na yung gagamitin ko sa susunod. So dahil dun guys, hindi na ako nahihirapan na pumili ng music na pwede ko pong ilagay sa mga videos ko. And again guys, no, dun sa tanong niya kung pwede daw ba i-delete kahit kaka-upload lang ng video kasi copyrighted, so pwede naman. And guys, meron lang po pala tayong konting paalala sa mga baguhan na content creator dyan, lalo na kung yung video na yon is na-upload nyo na. And then suddenly, parang nakita nyo na meron siyang copyrighted material, so nag-aalala kayo. So ang ginawa nyo, dinilit nyo. So ngayon guys, nagplano kayong i-upload siya ulit, pinalitan nyo lang ng music. So guys, mag-ingat po kayo sa ganong ginagawa nyo, no? So madalas po kasi nang nangyayari, accidentally, hindi naman sinasadya, na mga kaibigan natin na content creator na i-upload ulit yung video na dinilit nila. At suddenly, nagkakaroon din po sila ng violation about sa repetitive content or repetitious content. So even though guys, sa kanila yung video na yon, so sarili po nilang gawa yung video na yon, is potentially, pwede pa rin po silang magkaroon ng violation like repetitive content kasi nga, na-upload na nila yung video sa channel na yon. So dahil nga ngayon guys, mahigpit na po si YouTube. Actually noon pa naman guys, mahigpit si YouTube. So marami din tayo mga kaibigan na nagkakaroon ng violation about dito, na accidentally, na-upload ulit nila yung video na dinilit nila. So even though pinalitan lang po nila yung music, but still guys, si YouTube po kasi nadedetect na po nila yung mga videos na in-upload mo na dati and then dinilit mo na naman. Tapos sabihin natin in-upload mo ulit. So baka magkaroon po kayo ng repetitive content violations. So second question guys, shoutout pala kay Fighter Vlog. Sabi niya, ano po ang update sa YouTube short video? So guys, naka-upload po yan sa channel natin. So pwede nyo rin panoodin yan. Okay? At ito yung sabi niya, ano po ang update sa YouTube short video? Tumaas po ba ang kita sa shorts video? So kung kayo po ay matagal ko ng viewer guys, lagi po natin na di-discuss na yung mga videos at shorts and especially yung mga revenue na nakukuha nila is nakadepende po yan sa niche or content na meron tayo. Kasi every niche, every content creators, may kanya-kanya po yung CPM and RPM. So yung ibang content creator, every 1,000 views, malaki yung binabayad sa kanila ng advertisers. Yung iba naman sa every 1,000 views nila is maliit. So meaning guys, hindi po fix ang sahod dito sa YouTube, no? So nakadepende po yan lahat sa RPM at CPM ng ating mga channels, at nakadepende rin po yan sa niche na meron tayo. So yun yung sagot ko sa iyo kaibigan. So third question guys, shoutout pala kay Sean Kelly Panganiban. Hello sa iyo brother. Sabi niya, gawa po kayo sir ng content, monetize ka pero sa video wala pong ads na lumalabas. Sana mapansin at sana ma-shoutout, thank you. Okay? So yung iba naman guys, vice versa.
no? Yung ibang mga content creators, DJ hindi pa ako monetize pero may ads na ako. Ito naman yung tanong niya, DJ monetize na ako pero bakit wala akong makitang ads sa mga videos ko? So guys, not all the time na pag i-click natin yung videos natin or i-click natin yung videos ng mga monetized channel ay may lumalabas po na ads. So dito sa YouTube guys, normal lang po yan. At may mga videos naman na hindi monetize pero pag click mo may lumalabas na ads. So guys, yung bagay na dapat nyong malaman talaga na dito sa YouTube, no, as long as kayo po ay hindi monetize, wala po kayong kikitain sa monetization revenue. So dapat ma-monetize po talaga kayo. So even though pag click mo yung video mo kahit walang lumabas na ads doon pero monetize ka naman, asahan nyo guys, kikita at kikita pa rin kayo. Kailangan nyo ba ng murang coins sa Popolive? And kailangan nyo rin ba ng murang PlayStation gift cards? I suggest guys, bisitahin nyo ang CocoDP. So dito sa CocoDP guys, hindi lang po live streaming platforms ang meron dito. So meron ding mga games like Genshin Impact, Honkai Star Rail, Mobile Legends, Identity V, Zenless Zone Zero at PUBG Mobile. And kung gusto nyo pong makuha yung exclusive discount ng CocoDPs, don't forget to use the link na nasa comment box. And paalala ko lang din po guys na kung nasa CocoDP na po kayo, huwag nyong kakalimutan i-log in ang inyong mga Google accounts para po magamit nyo yung coupon sa account nyo. And guys, automatically pag $1 pataas po yung package na binili nyo is magagamit nyo po yung coupon na ito. Pero ang tanong ng karamihan, DJ May, paano ba kami makakabili ng murang coins dito sa CocoDP para sa Popolive? So guys, yung first step kung nasa CocoDP na po kayo is i-click nyo po yung Popolive. And then guys, next step is ilagay nyo po yung user ID number nyo sa Popo. Yung step number 2 guys is pumili kayo ng package na gusto nyo. At guys, kung gusto nyo po magamit yung discount coupon is make sure dapat $1 pataas yung package na bibili nyo. Yung step number 3 naman guys is pumili po kayo ng payment method at kung gusto nyo pong makuha yung maximum discount na 2% ng CocoDP, ang gamitin nyo po guys is yung Cocoin. Pero meron din po silang GCash, Paymaya, QRPH, etc. Yung next step guys is ilagay nyo po yung email address nyo and guys, last step, click buy now. So guys, wala pang isang minuto, marireceive nyo na po yung package na binili nyo. Depende po dun sa apps na meron kayo. So pwede nyo pong i-check ito sa email nyo or dun sa notification ng application mismo. So ano pang hinihintay nyo? Visit CocoDP today for more info. Kasi katulad ng sinabi natin guys, not all the time na pag i-click po ng mga viewers natin, yung mga videos natin is may makikita po silang ads. So randomly guys, lumalabas po yung mga ads na yan. Ang mahalaga naman kasi dito sa YouTube guys is dapat monetize ka. At eligible po kayo sa watch page ads and short speed ads, no? Kasi dito sa YouTube guys, meron tayong tinatawag na semi-monetization and standard monetization. So kung maabot nyo na po yung semi-monetization, still hindi pa rin po kayo eligible doon sa watch page ads and short speed ads. So yung standard monetization guys, ito yung pinakang requirement ng YouTube or yung pinakamalaking requirement ng YouTube para maging eligible tayo sa watch page ads and short speed ads. Okay? At yung watch page ads guys, yun yung dahilan kaya nagkakaroon po tayo ng ads revenue dito sa YouTube. So kung hindi pa po kayo eligible sa watch page ads and short speed ads, so malabo po kayong magkaroon ng revenue sa inyong mga short videos and long form videos. So regarding naman sa tanong mo kaibigan, huwag ka mag-alala even though wala kang makita na ads sa videos mo. So normal lang yan na nangyayari. Katulad ng sinabi ko kanina na sa mga videos natin normal lang na walang lumabas na ads. So minsan may lumalabas na ads. Ang mahalaga po is monetize tayo. So yung pang-apat na katanungan guys, so mega love shoutout pala kay ang Mangingisda 4493. So sabi niya dito, DJ May, paano tong sa akin? 1 year na akong monetize. Kaso wala pa bank account ko. Makukuha ko pa rin ba ang sahod ko pag naglagay ko na ang aking bank account? Kasi 1 year na mahigit, di pa rin ako nakakakuha ng bank account. Maraming salamat sa sagot po. Sa ganitong case guys, make sure na i-check nyo po yung inyong mga Google AdSense account at i-check nyo po yung balance nyo. Kung nandun pa rin po yung balance or yung revenue nyo, ibig sabihin is pwede nyo pang makuha yon. So hinihintay lang po ng Google AdSense na makapag-link kayo ng inyong mga bank accounts para po mai-release po nila yung sahod nyo dito sa YouTube. At make sure guys na dapat verify na po yung Google AdSense account nyo para po hindi po kayo magkaroon ng problema sa pagkuha nyo ng sahod dito. So yung pang-limang question guys, mega love shoutout pala kay Xeron HOK. So sabi niya dito, pwede pa din naman ang AI voices, di ba? So guys, natalakay po natin yung about sa AI.
So syempre may mga kaibigan po tayo na nag-aalala at nagtatanong sa akin na DJ, pwede pa po ba yung mga AI dito sa YouTube or hindi na po pwede? So katulad po ng sinasabi ko guys, na kung gagamitin nyo po yung AI as an advantage para po mas mapaganda po yung contents nyo or gagamitin nyo po siya as a tool, so guys, yung AI voices pwede pa rin po siya. Lalo na sa pag-narrate ng story or depende po sa content na meron kayo. Basta po gagamitin nyo lang po yung AI sa tamang paraan. So guys, yung pang-anim na question, shoutout pala kay Tata Cons TV1843. So tanong niya, idol, ang pagla-live ba nakakadagdag din ng views? So guys, yes, pag nag-live po tayo, automatically lahat po ng views ng ating mga live stream is dumadagdag po sa ating view count. So guys, yung live stream, hindi lang po views ang naitutulong sa atin ito, no? So nakakatulong din ito para madagdagan po yung watch hours natin na alam naman natin na requirements dito sa YouTube para ma-monetize tayo. So guys, yung susunod na tanong, sabi ni SportsTalk23KL, ayan, idol, sana mapansin, gusto kong gumawa ng YT pero lahat ng i-upload ko puro movie. Okay lang ba yon? Sana mapansin mo, idol. So guys, no, paalala ko lang dun sa mga baguhan na content creators dyan, lalo na kung nagbabalak kayo na gumawa ng channel at ang balak nyong i-upload sa channel nyo is mga movies. Yun talagang i-re-upload nyo lang. Like for example, walang transformation, hindi nyo man lang inedit, no? Hindi nyo man lang transform into a new content. So talagang diretso download yung movie and then upload sa channel nyo. So guys, kung ako sa inyo guys, wag nyo lang ituloy yan kasi magkakaroon lang po kayo ng violation dyan. At yung mga ganitong content guys is prone sa copyright strike. Lalo na dun sa mga hindi tinatransform yung video, hindi ine-edit ng maayos or talagang nire-upload lang po nila yung video na yon or yung movie. So yung advice ko sa iyo Sports Talk, kung nagbabala ka na mag-upload ng mga movies sa channel mo is make sure na gawin mo na lang siyang storytelling yung style or parang isa-summarize mo lang, ibubuod mo lang. Kasi madami ako mga channels na nakikita at napapanood na ganito yung ginagawa nila. So ginagawa nilang style na radio or radio yung kanilang channel, no? So parang binabasa lang po nila yung script and then ang ginagawa nila guys, hindi po nila totally nire-upload yung video. So it means natatransform nila yung movie na yon into another content. Okay? Yung iba naman guys, ginagawan po ng reaction video. So ginagawan po ng summary. So ninanarrate po nila yung story. So meaning hindi nila totally nire-upload yung video. So that's why natatransform po nila ito sa bagong content na pwede dito sa YouTube. So yun yung may re-recommend ko sa iyo Sports Talk, no? So wag mo totally re-upload yung video or yung movie. So gumawa ka ng way paano mo siya matatransform into new content katulad ng mga binanggit natin kanina. So yung next question guys, ayan, so shoutout pala kay Janice Kilario. Ayan, sabi niya dito, idol, tanong lang, malakas dati ang views ko nung hindi pa ako monetize. Pero nang monetize na, ang hirap ng maka 100 views. Sana mabasa mo, idol. So guys, paalala ko lang po sa inyo na hindi po dahilan ang pagiging monetize ng channel nyo para po bumaba ang views nyo. Kasi ang YouTube guys, yung mga videos natin, yung shorts natin guys, no, parang business lang yan eh. Not all the time, hindi naman lagi malakas yung views, not all the time is mahina. So may pagkakataon po talaga na mataas ang views, may pagkakataon na mababa. So nakadepende po yan sa demand ng mga target audience natin. Kasi guys, not all the time, yung mga audience natin is strip yung content na ginagawa natin dito. So nagkakataon po talaga yan na minsan mababa at minsan mataas naman. So parang sa mga videos ko guys, di ba mapapansin nyo may mga views ako na nasa 1,000, yung iba nasa 10,000, yung iba naman umaabot ng 30,000 views, 100,000 views. So meaning hindi naman consistent eh. Kasi alam ko yung laruan dito sa YouTube. So meaning alam ko na not all the time mataas yung views na makukuha natin. So may time talaga na mababa. So guys, I think ito na yung pinakang huling question ng ating vlog for today. So sabi ni BT Set, shoutout sa iyo, no? So sir, tanong lang po, sana masagot. Sa live streaming po ba, meron din bang ads or kasama siya sa monetization? Meron po ba siyang bayad based sa views? So yung sagot ko sa iyo, yes. Okay, so make sure lang guys na naka-activate po yung monetization ng live streaming para every time po na may manonood sa live natin, even though tapos na po yung live so pwede pa rin pong kumita yung live stream na yon. So ang maganda lang din kasi sa live streaming guys, hindi lang po kumikita yung mga live streamers sa donation, so pati na rin sa ads revenue. Lalo na po kung activated po yung monetization ng live stream. So yung sagot ko sa iyo BT Set is yes, kumikita rin po ang mga live streamers sa ads revenue.
And kung sa tingin nyo, marami kayong natutunan sa vlog natin for today guys, don't forget to subscribe my channel, DJ May, for more videos like this. At syempre guys, mega love shoutout po sa mga viewers ng ating channel. Ayan guys, sa mga naghihintay ng vlogs natin every day or every week guys. Ayan, so shoutout po sa mga solid viewers ng mga videos natin. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan yung mga exclusive members ng ating channel na nagpa-member last week and this week guys. Ayan, so mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan guys, isa po yan sa mga perks na pwede po nila makuha na every end of our video, pineplex po natin sila sa ating channel and videos. At syempre guys, meron po silang tinatawag na monthly community post, na monthly pinopost po natin yan sila para kahit papano mas makilala po sila ng mga viewers natin. At guys, kung sa tingin nyo, medyo nabitin po kayo sa ating vlog ngayon, pwede nyo pong panoorin ang video na to na for sure makakatulong sa inyo bilang baguhan na content creator dito sa YouTube. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin pa rin po kayo, is nandito po yung DJ May YouTube Tips Playlist na makakatulong po sa inyo, lalo na kung nag-i-start pa lang kayo dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.